ni Lorna Kapunan. Yung 4-piece program na yan, para sa mga magulang na ang mga anak not more than 18 years old. Buwan-buwan, yung elementary may 300 pesos, yung high school, yung 500 pesos, yung senior high school, 700 pesos. So, doon kayo hindi nagkaintindihan. Yung 4-piece, binibigay ng DSW. Yung samahan ninyo, yung kasambahay, association, hindi pwedeng magsabay. Pero, malinaw rin, meron rin tayong batas, no? Yung tinatawag na kasambahay law. Sa kasambahay law, ikaw ba ay kasambahay? Dati? Nung nakaraang buwan po, umalis na po ako dun sa amo ko po. Nagtinda na lang po ako ng buko salad para may panggastos po kami po. Okay. Pero, dapat maintindihan rin natin lahat, lalo na tayo dito na nandito na may kasambahay. Mandatory yan. Talagang sabi sa batas, kung meron tayong kasambahay na more than 1 year, rini-register yan. Rini-register yan sa SSS. Dapat may SSS benefits yan. Opo, ma'am. Anong ibig sabihin nun? Yung pera na sweldo mo sa amo mo, yung amo mo dapat mag-contribute sa SSS. Ang employer, ang amo, na hindi nagre-register ng mga kasambahay, pwedeng makulong. Pwedeng makulong. Kanya, hindi ko maintindihan, meron kayong naging kasambahay ka, more than 1 year ka, ay marami siguro mga amo mo ka ng kagaya ng maraming mga amo na kagaya ng amo mo na hindi rin i-register ang kasambahay sa kasambahay law. So, alam mo, ang gobyerno natin, maraming gustong tulungan. Meron ring single parent law, no? Yun ang laging sinasabi natin dito. Ang problema, may pera ang gobyerno, hindi naman nagbibigay ng sapat na impormasyon sa ating mga mamamayan. Tama so, po. anong nangyayari dyan? Di ba, Linlin? Tama po. Anong nangyayari dyan? Di walang kumukuha ng solo parent benefits sa DSW. Walang kumukuha ng kasambahay benefits sa kasambahay law at saka yung 4-piece. Sinong gumagamit yan? Yung mga barangay officials na kinukurakot na lang. Yung mga local government na kumukurakot na lang. Kanya dito, gusto ko lang sabihin, lahat ng mga nakikinig, ipaglaban natin ang karapatan natin. Tama, ma'am.